Good morning, good afternoon, good evening all over the world. Ito po ang inyong Lola Chichay. Okay, ito po ay yung kaduktong ng aking istorya. So, nung nakaraan about my first love, about love life, pero ito namang karuktong is ang aking ikikwento naman sa inyo is paano ako napunta ng Japan. Okay, so handa na ba kayong makinig? Teka muna, bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng nagsusubscribe, sa lahat po ng nanonood, nakikinig sa aking kwento, sa aking mga nakaraang pagbablog. Thank you po sa mga panonood po ninyo. Salamat po sa mga nag-like at nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Nandiyan po kayo, kaya lalo ko pong, ang feelings ko po is gusto ko po talaga mag-vlog para mapanood po ninyo. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe po. Maraming salamat po. Okay, o siya, wala na pa tumpik-tumpik pa, magkikwento na po ang Lola. Okay, nung nakaraang kwento ko, di ba narinig ninyo or naano nyo sa kwento ko na kaya kami nakapag ng aking first love dahil nakapag-Japan ako, no? So, yung umpisa noon kung bakit ako napunta ng Japan. Kasi nung umpisa noon, nagka-college ako, nag-aaral pa ako. That time, yung auntie ko is may petition na galing sa Amerika. Bumaba na yung kanilang petition. So ngayon, sa grupo nila, bali 5 sila. Isang singer at 4 na dancer. Noong araw is uso yung folk dancer. Tapos meron pa mga band. Yan yung mga kapanahunan namin. Yan yung uso nung araw. Wala akong tawag dito, yung nakapunta na rin ang auntie ko sa Japan. Siya ang unang-una kasing nakapag folk dancer, no? Ngayon, nung second time na dapat aalis na naman siya, is bumaba yung petition galing yung pagpunta sa Amerika. Pag bumaba na yung petition mo, hindi ka na pwedeng lumabas ng bansa pa. Yun ang ng regulasyon. Yun, wala silang ibang makuhang ibang dancer, no? Hinikayat ako ng auntie ko. Sabi ng auntie ko, ikaw na lang ang pumalit. Diba, ikaw ang, nung maliit ka pa, gusto mo nang pumunta ng Japan. O, chance mo pumunta ng Japan. At saka magaling kang sumayaw. Yun ang sabi sa akin ng auntie ko. O, talaga ko, yung mahilig ako sa sayaw. Hindi ko alam kung magaling ako or pero mahilig ako sa sayaw. Maski sa school, pagka may event, yan, sumasayaw kami. Ganon. Kaya, parang naengganyo na rin ako. Ngayon, nag-isip muna ako. Kung anuhin ko ba yung offer ng auntie ko na ako bang papalit or nag-isip ako kasi nag-aaral ako nag-aaral ako ng college noon pinag-isipan kong mabuti. Tapos nung nag-iisip ako that time, tamang-tama kasi broken family kasi ako. Ang tatay ko is alam niyo naman, maski ngayon mga lalaki mahilig sa babae. Mahilig sa babae. So, ang tatay ko din is ma-chicks. Ganon. Marami na nga kami magkakapatid. Nag-chicks pa siya. So, syempre, sa sobrang hirap namin, minsan wala nga kaming makain Para bang ko sa sobrang hirap namin, nag-isip ako, ano kaya mag-Japan kaya ako? Siguro pag nag-Japan ako, makakatulong ako. Yun ang nasa isip ko. Paano kaya yung pag-aaral ko? Paano kaya si Kuya dyan? Yun ang nasa isip ko. No? Tapos, nung nakapag na ako, palagi kong iniisip yun. Halos hindi,
pumapasok nga ako sa sa eskwela, yun ang pumapasok sa isip ko eh. Yung tawag dito, yung ako bang papalit kay auntie or pinagmamadali na ako. Yung sagot ko is iniintay nila dahil nirarush na para makapag-practice na ako ng sayaw. Dahil 2 months na lang, kailangan ng pumunta ng Japan. Wala akong alam sa sayaw, kailangan ko mag-practice ako. No? Tapos, ayan na, na ako, no. Tamang-tama, that time, nag-away ang tatay at nanay, ang papa ko at saka ang mama ko, nag-away sila. Dahil nga sa babae. Para bang, kumbaga sa para bang gusto ko magrebelde. Yung ganon. Dahil siyempre nakikita ko naghihirap na nga kami, ganun pa yung tatay ko, kawawa naman ng mama ko, ganun. Para bang ako, yung stage na yung ganung parang gusto mong magrebelde, gusto mong magwala, parang ganun. So, inano ko yung offer ng auntie ko, na sige auntie, ako na lang palit sa'yo. Nang sinabi kong yun, yung araw na yun, dinala kagad ako ng auntie ko para practice kami. Hindi pa ako nagpapaalam sa nanay ko noon. Wala pa, basta dinala ako ng auntie ko. Pinag-practice ako. Pero hindi pa ako inaano doon na yung talagang kukunin ako. Kasi aanhin pa ako eh. Yung aanhin pa kung talagang mahusay ko sumayaw. Kasi syempre, pupunta kang abroad, kailangan mahusay kang sumayaw. Kung magaling ka bang mag-catch up na sayaw mo. Yung ganon. Bibigyan kanila ng test. Ngayon, nagte-test ako. Yung nagtuturo ng sayaw, sabi, sige, gayahin mo tong aking mga step, sabihin ganon. Pero kailangan, habang ginagaya mo ko, tandaan mo yung yung mga step. Yan ang test natin ngayon sa'yo, kung talagang pwede kang mag-dancer o sabi. Di sige, ginaya ko. Yung pinaka namin, yung pinaka head, yung tumitingin na sayaw, pinalakpakan ako. Sabing ganun doon sa nagtuturo na sabi, kahit na hindi mo naturuan niya, mas magaling pa sa'yo. Yun ang sabi nung pinaka-head. Di, pumasa ako. Na. Tapos sabi sa akin, siya, sige, mag-start na tayong yung mag-practice na. Yun ang sabi pa. Kasi, kailangan sa isang buwan, 6 na sayaw ang dapat kung masaulo na kasi madadagdagan pa yun eh. Di syempre, ko niyan. Biro mo, whole day, araw-araw, nagpa-practice kami. 6 na sayaw yon. Tapos, ang pinaka mahirap na sayaw namin is tinikling. Kailangan, kasi 4 lang kaming dancer, yung isa singer. Di 4 lang dancer, syempre, kukunti lang kami. Kaya kailangan, sa tinikling, kailangan marunong kang tumalon sa kawayan at kailangan magiging clickers ka. Hindi lang ako, lahat kaming 4. Kailangan marunong. Para kung sino man hindi pwedeng isang clickers, marunong yung isa. Yung gano'n, kaya kaming 4, kailangan marunong kami mag-click ng bamboo. Yan na. So, natuto naman ako. Madali naman akong natuto. So, ngayon, lumipas na araw. Yan na, puro practice na. Yan ganyan na. Doon ako nagpaalam sa nanay ko. Ang akala ng nanay ko is pumapasok ako sa eskwelahan. Pero hindi. Umuwi lang ako ng Laguna doon sa amin. Siyempre kailangan umuwi dahil magtataka ang parents ko. Umuwi lang ako. Akala ng nanay ko is yung galing talaga ako sa eskwelahan. Sa sa Lyceum kasi ako nag-aaral sa Loton. Di malapit yung bus na papuntang Laguna. Di doon na ako sumasakay. Di ayan na uuwi ako, akalang ng nanay kung galing akong eskwela kasi daming damit na iuwi. Sabi nga, bakit ang baho-baho ng damit mo? Amoy, yung pawis. Kasi syempre, nagpa-practice ka na sayaw mo eh. Syempre, baho, amoy pawis. Sabi ko, oo, kasi ang init-init eh. Kaya ganun ako. Anong mga kasinungalingan sinasabi ko, mapalsot lang ako. Di ayan na. Audition ko, may audition ako eh. Yung mga ibang dancer, yung kasama, yung dati na, is wala na silang audition. Ako lang ang may audition. Titignan ako nung hapon. Kasi nga, Japan eh. Ganito, no? Pumasa naman ako.
pumasa. Isang sayaw lang, pasado na kagad ako eh. Tapos titignan yung itsura mo. Kung sexy ka ba, or ano ka ba, pasado rin ako. Kasi hindi pwede ang ano eh. Siyempre bata pa tayo nun, payat ka. Kasi hindi pwede mataba dahil siyempre may uniform yung mga nyo, costume ninyo, kailangan magkasa sa'yo. Tama-tama auntie ko, hindi kami nagkakalayo ng katawan. Kaya lahat ng costume ng auntie ko is kasya sa akin. Pati yung height, pareho, ganyan. Tapos, meron pa isa. Sabi sa akin nung hapon, "Do you have tattoo?" Sabi sa akin. Tattoo? Bakit ako magkakaroon ng tattoo? Sabi ko, "No, I don't have tattoo." "Oh, really? May I see your legs?" Sabi sa akin. Tattoo? Wala naman akong legs. Pinakita ko yung legs ko. Payat naman ng legs ko eh. Wala naman talaga akong tattoo. "Okay, very good." Sabi sa akin. "Okay, you're pass." Sabi sa akin, pass daw ako. Sabi ko, nagtanong ako sa kaibigan ko, ba't sila nagtatanong ng tattoo? Kailangan ba dapat may tattoo? Sabi ko gano'n. Hindi. Sabi, ang tattoo means peklat. Sabi sa akin. Ginandahan lang yung pagtanong kung may tattoo o wala, or ano yung pala, peklat pala yun. Akala ko kung ano. Di yan, pasado na, okay na, and then nagpaalam na ako sa nanay ko. So bago ako pumirma, syempre nagpaalam muna ako sa nanay ko na hindi alam ng tatay ko. Dahil kasi war sila ng nanay ko, hindi umuwi ang tatay ko eh. Hindi umuwi sa amin that time. Nagpaalam na ako sa nanay ko. Ang nanay ko, hindi siya against dahil sinabi ko, tigil na muna ako ng pag-aaral ko. Pag uwi ko na lang galing Japan, pagpapatuloy ko. Sabi kong ganun. Para sabi ko, yung isisweldo ko, yun ang gagamitin ko sa pag-aaral ko. Yun ang sabi ko sa nanay ko. Kaya napayagan ako ng nanay ko. And then, ayan na, practice. Ayan na, pumirma na ako ng contract ko for 6 months. And sige na, Tapos, ayan na, aalis na. Ayun, di ba nakwento ko sa inyo na hanggang sa maihatid ako ni Kuya dyan sa airport, yan, sumama pa yan para maihatid ako. Nagpunta na ako ng Japan. Ayan, dinanay ko siyempre, umiyak din kasi biro nyo, pumunta ako sa Japan, buong-buo ako. Sa totoo, hindi ko inaano yung sarili ko, buo ako. Virgin pa ako napunta ng Japan. Buong-buo ako. Nag-aalala ang nanay ko kasi syempre dalagang-dalaga ako. Tapos dinaya ko yung passport ko that time. Kasi yung time na yon, hindi pa ako nag-18. Dinaya yung passport ko na 18 years old ako. Hindi ako, kasi syempre pag ganyan 17 years old, hindi ka pa pwedeng lumawas ng bansa that time eh. Wala pa akong 18 years old, so dinaya yung passport ko. Kaya nakalabas ako ng bansa. Kasi minor de edad ba yun eh. Ayan na, nakapunta na akong Japan. Ayan, nakapag na kami. And then, ang unang punta namin lugar is Osaka kami. Osaka. Pinuntahan namin, napakalaking club. Meron din band doon. Pero ang band is hindi mga Pilipino, kundi mga Japanese. Tapos kami, ayun, nagpe-perform kami, gabi-gabi. At may time yung pagpe-perform namin twice, 2 beses sa isang gabi. 9, tapos 11:30 yung last ng club. At hindi kami umaano sa mga tumitable sa customer, hindi, bawal sa amin yon. Kasi masyadong mahigpit sa namin, sa production namin, bawal. Maski nga yung halimbawa, may mga beep na yung mga customer, kasi na halimbawa nagustuhan ka, hindi kanya pwedeng i-date, kailangan yung grupo is kasama. Hindi kayo makapaniwala, pumunta ako ng Japan, buo ako, virgin ako, nakauwi rin ako na virgin ako. Kasi nga bawal talaga. Kung hindi, mapapauwi ka, babayaran mo yung kontrata mo dahil papauwi ka. Pag lumabag ka sa kontrata, kasi ang dami nakasulat na bawal. Hindi pwede yon. Siyempre,
iningatan ko yung yung tawag dito, yung kontrata. Ayoko mapauwi, magbabayad pa ako. Ano ibabayad ko? Kaya nga ako napunta ng Japan para makapaghanap buhay ako mabuti. O edi okay na. O edi ayan, nagpe-perform kami. Alam nyo, nung araw kasi yung kapanahunan namin, ang uso noon is a grupo ng mga folk dancer, no? Tapos band ng puro lalaki. May mga babae din, mga singer nila sa babae. Yun ang uso nung araw. Wala pa yung tinatawag nilang, ano ba yung talent ba tawag noon? Hindi pa, wala pa yun noon. Wala pa yun. Yung sa amin, talagang folk dancer kami nung araw. Ako'y tumatalon sa kawayan. Nagkiklik ako ng bamboo. Ayan. E di, kikwento ko sa inyo yung kung paano kami nagpe-perform. Siyempre, ang daming mga customer, mga umiinom sila. Kasi malayo yung malayo yung mga upuan, mga may lamesa, andyan yung mga customer. So, nasa stage kami. Sayaw kami, no? At saka pagsasayaw namin, hindi kami sabay-sabay sumasayaw. May dalawang sasayaw, pag natapos, balik punta yung hanggat umaano yung tape namin, yung music na yon, sunod-sunod alternate na lumalabas sa stage. Tapos pag kumanta yung singer namin, so ibig sabihin, mag-ano naman kami, yung magre-rest kami. 10 minutes rest, 5 or 7 mga ganon, rest muna kami. Tapos nag-ano kami ng makeup namin, naayos namin, yung mga alternate na sasayawin namin, mga damit namin, naayos namin. Ayun, ganon kami nag-ano sa aming pagsasayaw. And then ganito, last na sayaw namin, nagpe-perform kami, yung tumatawag kami ng audience performance. Tatawagin namin, pipili kami sa audience, sa customer, tatawag kami, tuturuan namin sila ng sayaw para makasabay sa amin. So ang last na pang namin, kasi boom na boom nung araw yung tinikling, yun yung pang namin, audience participation. Yun ang ginagawa namin. Ang mga nag-experience namin ng mga nakakatawa na minsan isa ang hirap. Kasi yung ibang mga Japanese na nakukunin mo, yung mga sapatos nila is mga leather, kasi mga sapatos nila, whole day na nakasapatos sila ng ganon. Pag hinubad nila yung sapatos, may amoy yung paa nila. May amoy yung mga paa nila talaga. Pag hinubad yung sapatos, ang singaw! Ang singaw ng amoy! Siyempre, kaming mga hindi kami makapag-usap. Kasi ang haba nung ang haba nung bamboo. Isa doon, Philippine, doon yung isang kasama namin. Ako nandito, hindi kami makapag-usap na, hindi kami makapag-marites na, uy, ang baho, ganon. Hindi kami makapag-usap ng ganon. Tapos, yung isang hindi makiklik, siya yung sasayaw na tatawag na isang customer, siya magtuturo. Ganito na, no? Talaga ang baho, nahihilo kami sa amoy. Ginagawa namin, pag mabaho yung paa ng customer, yung alam naming natututo na siya kasi tinuturuan siya. May sabi pa ganito yung Japanese, naka-naka-soto, naka-naka-soto. Siguro yung iba alam yan. O ayan, natututo na siya. Ang ginagawa namin, para madaling matapos, yung mabaho ang paa ng hapon, iniipit namin yung paa niya. Kahit na itaas niya, tinataas din namin yung bamboo. Tinataas din namin yung bamboo. Para bang ginawa namin parang comedy. Kaya lahat is nagtatawanan. Tapos, syempre, sabihin talaga ng hapon, itay. Ibig sabihin, aray. Gumaganin yung hapon. Hindi ipit namin talaga para matapos naman. O, syempre, pag natapos isa, kuha na naman yung aming isubayaw ng tinikling. Kuha na naman siya. Naku po, kumuha ng pogi. Kumuha ng pogi hapon. Naku, ayan na, nagtinginan kami, nagkikindatan kami. Pag nagkindatan, so ibig sabihin, patagalin namin. Patagalin namin sumayaw si Pogi para lagi namin nakikita. Ay, naku, hindi namin iniipit. Talagang, yung dinadahan-dahan na namin, yung pag-click ng bamboo.
para yung tumagal siya sa stage makita namin. Ganun yung mga kalokohan namin nung araw. Tapos, ayun, pagtapos ng lalaki, sa babae naman. Sa babae, ano kami, mabait kami sa babae. Talagang tinuturuan namin. At saka nung araw, alam nyo, halimbawa, babae na customer, miinom yung babae. Sa manager ng aming club, magre-request siya. Hindi kami pwedeng basta-basta yung uupo sa customer. Kailangan magpaalam sila sa head namin. Pag napayagan, okay. Napapayagan lang kami pag babae yung customer. Ayun, di uupo kami. Tapos, syempre, kung minsan talaga beep yung tumatawag sa amin na may-ari ng company ng babae, pinapaupo kami. Ay, bongga. Kung umorder, napakadami. Binubusog kami. Tapos, alam nyo, nung araw, yung isang lapad, bibigyan ka ng tip. Diyos ko po, napakalaki nun. Napakalaki sa amin yung isang lapad. Biro mo, 42 years ago. Siguro nagulat kayo, no? 42 years na ang lola dito at citizen na po ako rito sa Japan. Sa mga hindi pa nakakaalam, opo, citizen na po ako dito, kaya red passport po ako. And then, ayan, binigyan kami ng tip. Naku, nakiusap kami sa aming doon sa pinaka-head na kung maaari, kung merong gustong makipag-table, ganon, ipaupuin kami para magkaroon kami ng para magkaroon man lang kami ng namin pocket money sa tip. Aba, pumayag, pero sa isang table hindi pwedeng isang uupo, kaya ang dalawa kayo. Ay, okay na yun, no? Biro mo, hindi kami pwedeng uminom ng alak, soft drinks lang. Tapos yung mga pagkain, kasi yun parang lunch, pwede kang order ng mga pagkain para mabusog ka. Ay, naku po. Hindi ko nga alam nun ang lakas ng namin kumain, pero hindi kami tumaba. Kasi kami, yung super hard sa pagpa-practice. Bago kami mag-perform sa gabi, sa araw nun, nagpa-practice kami. Kaya hindi kami tumaba, kahit na ang lakas kumain sa gabi. O, ayan na. Magpe-perform na naman kami. Alam nyo, ang gustong-gusto namin pagkain nung araw, yung alam niyo yung Napolitan kung tawaging spaghetti, yun ang gustong-gusto namin. Tapos, at saka, syempre nung araw, yung ganun time na yun, meron ng gyoza. Favorite namin ng gyoza. Ayan. Tapos, pag magpe-perform kami, ang baho namin kasi may gyoza kami. Kasi kumakain kami sa minsan gabi, pagka maraming tip na binigay sa amin, kumakain kami. May osyo na nung araw, ha. Mga kachicha, may osyo na nung araw dito. Osyo, yung Chinese restaurant, meron na dito nung araw na yon. Kaya kumakain kami nung araw na. Matagal na yan. Ayan na. Tama-tama, 3 months kami doon. Tapos, yung December may 3 months pa kami. Yung 3 months is nagpunta kami sa Nagano-ken. Ang layo nun. Nagyeyelo ang doon. Nagyeyelo yung place na yon. Tama-tama. Dito kami dito na kami nag-Christmas and New Year. Kasi October kami nagpunta dito noon. Ayan na, andyan ng autumn, andyan ng winter. Dito na kami kaya ang daming yelo nung pinuntahan namin. Ngayon, bakit kami natapos ng 3 months dito sa Osaka? Kasi yung club na inaanuhan namin is i-renovate sila. Hindi, siyempre, pag gano'n i-renovate yung building, hindi kami pwede mag-perform. Kaya, napunta kami sa Nagano-ken. 3 months naman kami doon. O, doon na kami magpe-perform. Ang ganda ng stage doon. Talagang pang hotel na stage. Kung ano yung image nyo na meron talagang stage sa hotel, ganun. Ang ganda ng stage namin doon. Na pinasukan. Doon din. Ang bait nung may-ari sa amin. Alam nyo, ang ganda ng hotel. Sa lobby, meron silang coffee shop, merong ramen na restaurant, and then meron pa silang isang tindahan na para sa mga pasalubong. Alam mo, panalo kami doon. Kasi
pinayagan kami nung may-ari ng hotel na sa gabi magpe-perform kami, yung magpa-part-time kami sa mga tindahan nila. Alam nyo, tuwan-tuwa kami. Panalo kami sa coffee shop. Alternate kami sa aming pagpa-part-time doon. O sa isang araw ganito ikaw sa coffee shop, sa isang araw doon ka naman sa isang sa anuhan ng ramen, o ikaw naman doon ka naman sa sa tindahan ng mga ng mga pampasalubong. Alam niyo, nakaipon kami doon. Tsaka iba pa yung pag mag-stage ka, umuupo kami na syempre ganun din, hindi yung sa isang customer ka, isang dancer, hindi. Kailangan dalawa kayo ng dalawa. Pag umiinom kami ng drinks doon, yung drinks namin, hindi kami pwedeng uminom ng alcohol. Yung mga drinks na iniinom namin, may patong yon. Halimbawa, kung 300 yung juice, magiging tawag dito, magiging 500. So, 200 ang sa amin. Ganun. Kaya alam nyo, nakaipon kami yung time na yun. Panalong-panalo kami. At saka yung sa hotel na pinag-performance namin, kasi maganda yung hotel, karamihan ng mga nagpupunta doon is mga VIP. Alam nyo, ang dami nagre-regalo sa amin nung araw na walang kapalit. Totoo po yan. Bino nyo, nakapag-uwi nga ako ng TV nung araw. First time ko sa Japan, regalo lang yon. Nakapag-uwi pa ako ng yung mixer ng juice. Ano yung mga naiuwi kong yung gamit sa bahay. Kaya ito naman, nung pag-uwi namin, tinaga naman ako sa airport. Sa tax! Doon naman na kami tinaga. Pero first time ko sa Japan is ang dami kong experience na walang bad na experience. Lahat is maganda for 6 months. Saka sumunod naman kami sa regulasyon ng kontrata namin, kaya walang masamang nangyari sa amin. At saka marami kaming naging kaibigan, mga customer, mga babae, mga lola, mga gano'n, lalo na sa hotel, mga may edad na kasi yung mga pumupunta ng hotel doon natutulog, gano'n. Karamihan may mga edad na at may mga kaya sa buhay. Tapos, biro mo yun, meron akong naging matanda na babae, na lola, na yung parang gustong-gusto ako. Kasi, ilang buwan pa lang, nakapagsasalita na ako ng Japanese. Kasi, pag walang ginagawa, nagbabasa ako ng libro, parang ilang buwan pa lang ako, pwede na, yung nakikipag-usap na ako. Kaya naintindihan nila yung Japanese ko. Nakikipag-usap na ako. Siguro nakatuwaan ako ng matandang babae. Alam niyo, tinawag niya ako sa room. Although andun yung asawa niya, tinawag niya ako sa room. Alam mo, kaya niya ako tinawag. May bibigay pala sa akin. Alam niyo, binigyan ako ng perang 2 lapat. Sabi ko, ayokong kunin. Sabi ko, wag po, dahil yung wala po akong maisosoli sa 2 lapad na yan. Hindi, keep it. Sabi po niya sa English. Wag ko daw ipakita sa ibang dancer na ako. Naku, baka pag narinig to, baka pag may nanood dito, naku po, magalit sa akin yung co-dancer ko. Wag ko daw sabihin para daw sa akin bumili raw akong damit. Di yun ang sabi. Di sige, inipon ko na lang. Para pag uwi ko ng Pilipinas, may pera ako, may yapot ako sa mama ko. Nipong ko, pati sweldo, lahat niipon namin. At saka maliit lang yung sweldo namin nung araw. Pero sa amin, malaki yun. Malaki yun. Magkano lang yun sa isang buwan namin. Para sa amin, malaki. $300 ang sweldo namin noon eh. Pero malaki na yun para sa amin. Biro mo, 42 years ago yun na. Kaya malaki para sa amin yun. Nipong ko yun. Tapos, ayan na. Nung tawag dito, matatapos na yung aming kontrata, ayan, pinasyal kami ng may-ari ng hotel, kasi malapit na kami umuwi, binilang kami ng mga damit, sa pagpapasalamat nila. Siyempre kami rin nagpapasalamat sa kanila. Kasi, biro mo, nagkaroon pa kami ng part-time doon, pag wala kaming yung performance, ganun, pag walang pasok. At alam nyo, sa hotel kami doon kami walang apartment, kundi inano kami sa hotel mismo. Yung pinaka tinutulugan namin, kwarto ng hotel. Yun ang namin. Alam nyo, libre sa pagpapaligo sa hot spring ng hotel.
Pero yun, libre. Gabi-gabi yun, naliligo kami. Kasi yung pinuntahan namin is nagyeyelo. Nagyeyelo kasi yung yung lugar na yun. Ang taas ng yelo. Hindi ka pwedeng maglakwatsa mag-isa. Kailangan yung isasama mo yung yung van ng hotel. Hindi ka pwedeng mag-isa. Kasi mamaya naglalakad mo, tabunan ka ng yelo mamatay ka. Kaya hindi kami pwedeng maglakwatsa. Tapos, malapit na kaming umuwi nun. Ayun, hanggang sa, hindi pa pala. Bago pala ako umuwi nun. Hindi, di ba, nung umalis ako ng Pilipinas, hindi alam ng tatay ko. Siyempre, sumusulat ako sa nanay ko. Ganon. Ngayon, doon nabisto na nasa Japan ako, nakita ng tatay ko yung sulat ko. Yung sobre, yung address is kaya pala yung nagtataka ang tatay ko kung bakit wala ako. Akala ng tatay ko is nasa Maynila ako, nag-aaral ako. Hindi kasi alam ng tatay ko na nagpunta ako ng Japan. Nakita niya lang yung sulat ko. Ngayon, eto na siguro kinausap ng nanay ko, bakit may sulat na galing sa akin, iba address ko, ba't Japan to? Ayun, sinabi na ng nanay ko na nag-decide ako na pag uwi ko galing Japan, pagpapatuloy ko yung pag-aaral ko. So yun ang paniniwala ng tatay ko na pag uwi ko talaga ako'y mag-aaral, kaya hindi nagalit naman ng tatay ko. Yun, hanggang sa pag uwi namin, sinundo pa nga ako ng tatay ko tsaka ng nanay ko sa airport niyakap ako ng tatay ko. Pero hindi ko na binanggit yung kung bakit ako napunta ng Japan. Hindi ko na binanggit. Kasi baka magulpe ko Hindi, eto na. May time na yung pupunta na naman ako ng Japan. Ngayon, siyempre, yung gusto ko na magpaalam sa tatay ko, ayoko nang umalis uli nang hindi ako nagpapaalam. So, kinausap ko tatay ko, tsaka nanay ko. Nung kinakausap ko sila, sabi ko, pwede bang payagan niyo uli ako pagpunta ng Japan? Sabi ko ganun sa tatay ko. So, sabi ng tatay ko, paano yung pag-aaral mo? Sabi sa akin. Diba sabi mo, pag galing ka ng Japan, pagpapatuloy mo pag-aaral mo? Sabi sa akin, tatay ko. Hindi ako nakakibo. Pero, yung yung gusto ko kasi makatulong sa kanila. Kasi ang dami namin magkakapatid. May dalawa akong ate, tapos ako kasi pangatlo ko sa panganay. Yung sa mga kapatid ko, may 4 pa akong kapatid na mas bata sa akin. Yun, kinausap ko ang tatay ko. Tinanong ako ng tatay ko, bakit ba ganyan na ang hilig-hilig mo, gustong-gusto mo pumunta ng Japan? Sabi sa akin ng tatay ko. Di tinampat ko si Papa. Pa, imbis na yung para sa akin na yung makapag-aral ako, sabi kong ganun, ipaaral mo na lang sa mga nakakabata akong kapatid. Yun ang sinabi ko sa tatay ko. Iyaano ko na lang, sabi ko, total, naumpisahan ko nang di na pumasok sa college, ayoko nang pumasok, iyaano ko na lang yung sarili ko, maghanap buhay ako para makatulong ako sa inyo. Yung para sa akin, ipaaral mo na lang sa ibang kapatid ko para makapagtapos sila. Yun ang sabi ko sa tatay ko. Alam mo yung time na yun, nakita ko tatay ko umiyak. Umiyak ang tatay ko, kita ko. Yung hindi yung hagulgula, lumilingid ang luha niya, nakita ko yun. Siguro, para sa akin, dahil gusto niya rin ako makapagtapos, dahil yung 2 panganay na ate ko nakapagtapos sila, ako hindi. Gusto niya rin makapagtapos ako. Kaya lang, mas pinili ko yung maghanap buhay ako na makatulong sa kanila para yung mga kapatid kong may 4 pa akong kapatid is makatulong ako. Again, sana ng tatay ko. Kaya lang siguro, kapipilit ko, ayun na, napayagan na ako. So, napunta na naman ako ng Japan. Ayun yung time na yon, yung, di ba, nagpaalam ako kay Kuya Jan noon, na gusto ko itanan. Yung time na yon. Yung time na yon. So, napunta na naman ako ng Japan. And then,
Siyempre, naghahanap buhay ako. Parang nawili ako maghanap buhay doon. Hanap buhay doon. Doon may nakilala ko yung napangasawa kong Japanese. Yung masyadong care. Pero hindi ko pa siya boyfriend yung Japanese na yun. Masyado lang care. Kasi alam niyo mga Japanese talaga, pag nagustuhan ka, pag nagkaroon ng tiwala sa iyo, gagastusan ka. Maging honest ka lang sa kanya. Mga Japanese, ganyan po eh. Ewan ko na lang ngayon kasi syempre nagbabago na ang panahon ngayon, pero yung panahon kong yon is honest. Yung pag naging honest ka, magiging ka lang, yung talagang gagastusan ka, walang ako magkano ibigay sa'yo, okay lang, basta honest ka lang. So kagaganon siguro nung Japanese na is na-develop ako. Lagi ako nakakapagpadala ng pera sa magulang ko. Kahit na walang kapalit, binibigyan ako. Japanese yun binibigyan ako. Tapos, siya yung napangasawa ko. Dahil na-develop na ako sa kanya. Siya yung napangasawa ko, yung Japanese. And then, nag-decide ako, napakasal na ako. Dahil parang ang dami ng, yung sa utang na loob. Yung ganon. Pero sa umpisa talaga yung develop is wala. Parang lang ako, yung para guminhawa yung buhay namin. Parang ganun ba? Parang kapit, ang tawag doon. Kapit patalim ba tawag sa ganun? Para guminhawa, makatapos yung mga kapatid ko. Ano kaya mag-asawa na kaya ako? Yun ang nasa isip ko. So, yun ang inano ko sa sarili ko na para lagi ako makakapagpadala sa parents ko, para kahit paano makatulong, mag-asawa na kaya ako. So, yun ang inano ko, nag-asawa na ako ng maagang edad na nakapag-asawa ako ng Japanese. Ayun. Syempre, hindi pwedeng ikasal pag 18 years old ka o 19. So, kailangan, So, umuwi muna ako, inaskaso ko yung mga papers ko. And then, punta na naman ako ng Japan. Ayun, doon na nag-umpisa. Tapos, sumunod yung Japanese na magiging asawa ko sa Pilipinas kami kinasal. Tapos, ayun. Syempre, nung kinasal na kami, bigla na ako nabuntis. And then, pumunta na ako ng Japan. So, ayan. 2 naging anak namin babae. Hanggang sa lumaki yung mga anak namin babae. Tapos, yung napangasawa kong Japanese na una is yung parang bang nagbabago ugali. At saka, hindi ko alam na divorce pala siya. Nang makilala ko, divorce na siya. Hindi niya sa akin sinabi yon. Yung parang itinago niya. Itinago rin niya na meron siyang anak na 2 sa una. So, nalaman ko. Bakit ko nalaman? Kasi, nung time na may tinawagan siya, siguro yun yung anak niya, tinawagan niya. Para bang nahuli ko na lahat na kasinungalingan yung sinabi niyang siya, na single siya talaga. Yung wala siyang napangasawa, ganun. Kaya nga ako nagpakasal dahil akala ko nga talaga wala siyang asawa or kahit na alam kong may divorce, ganun. Wala siyang sinabi sa akin na divorce siya. Wala siya sa akin sinabi na may 2 anak siya. Di parang yung pagsasama namin is yung parang nagkaroon na ng lamat. Ganon. Pero ganun pa man, may trabaho ako noon may part-time ako noon. Nagtatrabaho pa rin ako kahit na may lamat na yung yung pagsasama namin. And then, yung para bang, tsaka sakitin. Siyempre, pagka hinika ng hinika, sus ko, grabe, hika. Kala mo mamamatay na, ilang beses nang nauospital, ganun. Siyempre, pag nauospital, o anong kakainin namin, dapat kakayod ako. Ayan. Tapos yun, one time na medyo malalaki na yung mga anak ko, kasi senior high school na yung mga anak ko, siyempre, kailangan kong buhayin. Tatay nila, ganun. Palagi hikain. Pag hinika, ayan na. Walang trabaho. Ay, di ako ang magtatrabaho. Lahat talaga parang pinasang ko lahat ng gastos. Tapos, meron pang ugali yung Japanese na siguro mga nasa nanay niya yun. Hindi ko alam. Nabigla-bigla, halimbawa, umuwi ako ng Pilipinas. Pag uwi ko ng Japan, biglang may makikita akong bagong TV na hindi nagpapaalam sa akin. Para bang nagde-decide siya na sarili lang niya, hindi sa akin nagsasabi. Yung kagaganon niya, siyempre, hindi niya cash naman binili yun, i-loan.
parang patong-patong. Patong-patong yung ano niya, patong-patong yung ginagawa niya, gano'n maglolong siya, sino nagbabayad, ako din, napagod. Ayan, napagod ang lola, hanggang sa makaabot na, parang feelings ko, na gusto ko nang makipaghiwalay. Although kahit na tayo, kasi mga Pilipino, lalo na ako, makasauna yung yung wala sa akin yung makipag-divorce ako. Wala sa akin yun. Kaya lang, ganun palang tao. Pag napupuno ka na. Diba? Ayun. Tapos, ko. At saka, bakit ako nakipag-divorce na? Dahil may time na yun. Siguro, nahihiya na siya sa sarili niya. Dahil ako lagi ang naghahanap buhay. Yung mga inutang niya, ako lahat ang nagbabayad. Alam nyo, so for 24 hours, 2 hours lang ang tulog ko. Sobra, grabe. Pero ang sipag ko, mabuhay ko lang yung 2 anak ko. And then, siguro naririndi siya. Alam nyo, may time na gusto niya akong patayin. Papatayin niya ako, magpapakamatay din siya. Pero hindi niya alam. Yung alam nyo, yung aambaan na ako ng kutsilyo. Ay, talagang kinarate ko siya, sinipa ko siya eh. Ganun pala pagpapatayin ka. Maano mo sarili mo, maliligtas mo sarili mo. Sinipa ko siya, yung hawak niyang kutsilyo eh. Parang alam niyo pa sa TV, gumanong, buti ka mo hindi tumusok sa kanya, eh kundi ako yung nakapatay ng tao. Ayun, doon ko na wala na. Habi ko, makikipag-divorce na ako sa taong to. Ayun. Tapos, yung panganay namin, 18 years old na yung pinakapanganay namin. Nanghiram kami ng apartment. So, kami 2 nagsama. Pero yung bunsong babae ko is ayaw sumama sa akin dahil naalala daw niya ang tatay niya. Kasi makatatay. Siya na lang daw ang titingin sa tatay niya kasi wala magluluto. Ay di, sige, it's okay. Sabi ko, sige, kung yan ang pasya mo. O, edi, ayan. Si bunso ang tumitingin sa kanya, taga-alaga, taga-luto niya. Sa akin naman yung panganay. Pero hindi pa kami divorce. Lang muna kami. Tapos, tuwing pupunta ako doon, dala-dala ko yung divorce paper. Pag pupunta ako doon, nakalaging pinupunit, ayaw pumirma. Ilang beses ko bang ginawa yon? Pupunitin uli. Ay, alis na naman ako. Pupunta naman ako City Hall, hihingi na naman ako ng papel na pang-divorce. The last times, pinakiusapan ko yung panganay kong anak na, samahan mo naman ako. Ayoko na talagang laging pinupunit ng tatay mo yung divorce paper pag pupunta ako doon. Samahan mo kaya ako. Aba, yung panganay, yung tapang. Akin na, pupunta tayo. Sabi ng panganay ko, punta kami. O, buti, nandun yung kanyang tatay. O, nasa lamesa, nilabas kasi yung yung panganay ko, may hawak ng divorce paper eh. Sabi niya sa lamesa, o, ayan, pirmahan mo na yan, papa. Sabi ng tatay niya. Bakit? Ba't ka nakikialam? Sabi ng tatay niya. Talaga makikialam ako. Bigyan mo na nga ng freedom si mama. Maliit pa kami eh. Nakikita namin kung paano naghihirap ang mama ko. Malalaki na kami ngayon. Kaya bigyan mo na siya ng freedom. Kung di pa nagsalita yung anak ko, hindi siya pipirma. Habang pumipirma, nanginginig siya. Kung pinipirmahan niya yung divorce paper, nang pagpirma niya, hinugot ko. Alis ako. Ayun, tapos yung that day, yung araw na yan, talaga napunta akong City Hall, pinasa ko na. Hindi ko sa kanya iniwan yung divorce paper, mamaya hindi niya yan sa City Hall yun eh. Kaya hinugot ko na, pinapirma ko lang, pinasign ko lang siya. O, ayan. Ako na naglabas sa City Hall. O, ayan, divorce na ako. Yung asawa ko ngayon, kaibigan ko yan, rin siya, divorce din siya. 5 years na divorce siya. Nung makilala ko siya 5 years siyang divorce. Ako naman 3 years na divorce na. Doon kami nagkakilala. Ayun lang. Tapos, hindi ko alam na meron pala siyang love sa akin. Ayun. Doon kami ngayon, may isa kaming anak. Yung lalaki ko, yung bunso ko. Ayan o, dyan busy ako ngayon. Yan ang buhay ni Lola Chichay nyo hanggang ngayon. Pero, nang mapangasawa ko yung asawa ko ito, may dating company yan, naghirap din kami kasi gusto niya uling mag-aral eh. Nag-aral yan. Naranasan ko kasi
bumitaw siya ng company niya, yung nakuha niya sa company, yun yung pinang-enroll niya sa school. O, edi naghirap din kami. Biro nyo, naranasan ko yung sa isang araw kakain kami ng cup noodle. Yung paanuhin ko, lalagay ko sa kaldero yun, lalagyan ko ng kanin na malamig para gagawin kong lugaw. Sa isang araw, yun lang rin ang kain namin, makapagtapos lang ang asawa ko. Totoo yun, di ako nagsisinungaling. Pero, kahit na naghirap ako, dahil siyempre gusto kong maano yung dream ng asawa ko, yun, tiis kami. Hindi kami umano ng help doon sa mga parents niya. Hindi kami umano ng help doon. Sarili naming pagsisikap hanggang sa makagraduate siya, makakuha siya ng trabaho. So ngayon, ayan, medyo guminhawa na ng konti kahit mapano dahil sa pagtsatsaga namin mag-asawa. At yung dati kong asawa, yung dinivorce ko, kadi-divorce ko lang sa kanya, wala pang 1 year namatay na. Hindi ko pa nakwento sa inyo. Kadi-divorce lang namin. Divorce kami ng 1 year, di ba? Namatay. Ganun pala pag iniiwan ng babae. Humihina at nagsisisi. O, ayun. Siguro yun, heart attack daw yun ang sabi ng anak ko heart attack. Sabi nga ng anak ko, sana inintay mo nang mamatay, at least, ang daming insurance, di ko kailangan ng insurance. Sabi ko, sa inyo na yan magkapatid. Sabi ko gano'n. Ang gusto ko is freedom. Sabi, alam naman namin yun sabi ng anak ko. Saka, pinamamalita yung ex ko, pinamamalita. Kaya ako daw dinivorce siya dahil may lalaki ako. Kanya naman kayo pag nadidivorce kayo ng babae, inaano nyo, wala kayong pagsangga, kundi ng lalaki. Sana kung ng lalaki, di tanong mo yung mga anak ko. Yung 2 babae. Hindi ko nagawang ganyan yan. Hindi ko nagawa yung manlalalaki ko. Hirap na nga ako. Gagawa pa ako ng sakit sa ulo ko. Pero tignan mo, nauna siyang maglakbay. Kasi ganun siya. Sinungaling pa siya. Sabihin niyang hindi siya nakapag-asawa, ganito, gano'n. Tapos, ngayon, nabistong dati pala siyang divorce na may anak siya sa una. O, ayun. Yan. O, siya, humahaba na. Baka umabot tayo ng 1 oras. Yan ang kwento kung bakit ako napunta ng Japan. Ayan. Marami akong experience na lalo na yung 2 kong anak nang malilit pa yung 2 kong babae na bulihin kami kasi uso dito yung ipapaano mo yung mga anak mo, yung hoy kusyo kung tawagin, yung mga naghahanap buhay na nanay na kinder, doon mo ipababantay yung anak mo, hoy kusyo kung tawagin yung gano'n, pero hindi siya kinder, para lang sa mga naghahanap buhay. Doon nabuli rin kami doon, pero hindi, kahit na hindi ako marunong ng Japanese word, lumalaban ako nun. Bakit? Kahit ba nadayuhan ako, tao naman ako. Malaban ako nun. Dahil hindi naman ako mali Yun lang ang payo ko sa inyo. Pag tama yung ginagawa ninyo, huwag kayong papatalo. Kung ano yung nandito ninyo, sabihin ninyo. Kung yung kausap ninyo is mali, sabihin, ay, mali ka Diba? May kasabihan na ang maling daan is ituwid mo. Yun. Ako, yun ang sa akin. Yun ang ko. Yun ang ugali ko. Lalo na, halimbawa, nakipag-away ako na mali yung kaaway ko, hindi ako patatalo. Sabihin ko, mali ka Diba? At, pinaka number 1, ang maling tao hindi dapat kinakampihan. Okay? Kasi, pagkakampihan mo pa, mali na nga kakampihan mo pa, pati ikaw is magkakasala ka. Ayoko nang mali na nga kakampihan ko pa siya, hindi. No. Dahil merong may babalik na masamang may babalik na karma yon. Kaya huwag na huwag kayong kakampi sa maling tao. At halimbawa, meron kayong gustong sabihin, kung tama ka, go! Kung tama Pag mali, huwag ka nang kumibo. Pag tama ka, go!
Yun po yun. Okay? O siya, mahaba na ang kwento ng lola. Thank you sa pakikinig at huwag po sana kayong magsasawa. Sa next vlog, gusto ko sanang lumabas para makita nyo yung iba-ibang lugar dito sa Japan. Kaya lang, talaga sa sobrang busy, lagi ako kasing driver ng bunso ko. Kaya, hindi na nga ako nakapag-live sa business ko eh. Pero maraming salamat sa panonood po ninyo. Thank you. Please, like. Mag-comment naman kayo kung ano po ang natutunan ninyo sa mga kwento ng Lola Chichay. Mag-comment naman po kayo. Please, like, share, and comment. At please, subscribe po ang Lola Chichay. Thank you po sa panonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. And good night. I love you all. Bye-bye.